Exercise pala. Kaya ba, taway-tawayo at magbabasa po tayo ng Biblia. Dito po sa James chapter 1, verse 17. Sabi doon, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, rather neither shadow of turning. So, purihin po ang Diyos sa mga salita ating binasa. Tayo po'y manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, salamat ng Diyos sa hapong ito. Nawa po ay kami po magkaroon ng kalakasan sa spiritual. Nawa hindi po kami makatulog. Nawa ay gising kami para mapakinggan ang mga salita mo na pagbibigay sa amin ng encouragement. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung prayer ko, hindi makatulog. So, tingin lang dito, huwag kayo titingin sa katawid, ba't kakatulog kayo? Hindi kayo tumingin sa pagkain at magugutom kayo. So, konti lang ito dahil siyempre lahat naman halos na discuss na eh. So, ito na yung panghuli ko. At i-ready nyo yung bulsa. The God of all grace in giving. Yun. Kasi ito na po yung huli natin eh. 5 minutes lang po ito eh. So, number 1. So, biro na po talaga tayo. God is God of all grace, the source of everything. Siya yung source ng lahat ng bagay. Kung anong mayroon tayo, sa Kanya galing. Kaya yung i-offering natin, galing din po sa Kanya. Yun. Kaya hindi dapat talaga mag-offering tayo, galing sa Kanya eh. Pero pwersahan na yung pastor. So sabi doon sa 1 Corinthians chapter 29 verse 14, tira po natin mga kapatid. But who am I? Yun. Parang kanta dito eh. Who am I? And what is my people that we should be able to offer to so willingly after this sort, for all things come of thee, and of thy own have we given thee. Yun. Naintindihan ba natin mga kapatid? O Tagalogin ko? Tagalogin na lang natin. Sabi doon, ngut sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog sa ganyang pusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat na bagay, ano daw? Lahat na bagay ay nagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay ang ibinigay sa iyo. Ang unang ibibigay pala natin, sarili. Kasi pag hindi mo ibigay yung sarili, lahat ng nasa iyo, hindi mo talaga kayang ibigay. At ang good example po niyan, yung Macedonian Church. Yung tinawag po natin mga kapatid, 2 Corinthians chapter 8. Kaya sila nakapagbigay, sila ang unang iglesia na nagbigay po sa Jerusalem. Hirap na hirap po yung iglesia ng Jerusalem. Pero sila ang pinakamahirap na iglesia, pero sila yung nanguna. Bakit kaya nagawa nila mga kapatid? Kasi ito po yung sabi ng talata, kaya nagawa nila magbigay sa gawain ng Panginoon. Chapter 8, verse 5. Yo, diretso na po tayo. And this day did that as we hope, but first give their own self to the Lord, and unto us by the will of God. Ibinigay muna nila yung sarili nila. Kasi pag ibinigay mo yung pera, mamimili ka pa, piso, 5 piso, 10 piso. Pero pag ang binigay mo muna ang sarili mo, hindi ka mamimili. Kung pagdukot mo, talagang yun eh. Yun. Pero pag hindi mo ibinigay yung sarili mo, manghihinayang ka eh. Kaya kakanta ka, nanghihinayang. Ano yung nanghihinayang? Ang puso ko. Yun, anong puso talagang nanghihinayang sa pagbibigay eh. So, ibibigay muna natin mga kapatid yung buhay natin. Ano yung buhay natin? Siyempre, parte ko yung stewards of time. Kaya dapat hindi nagpapalit sa gawain ng Panginoon eh. Di ba? Stewards of time, talent, testimony, treasure. Yung isang package po yun eh. So ano po? Sabi po doon sa number 2, grace precedes and produce giving. Yun. Di ba? God, the God of all grace. So kung nabiyayaan tayo ng biyaya, ano ba yung attitude dating sa giving? Lahat na yata ang grace binigay sa atin ng Diyos, di ba? Then, spiritual, material, lahat na po. So, tayo naman, anong response naman natin pagdating sa giving? Eh sabi nga doon, lahat ng bagay na nasa atin, galing sa Diyos. Pati na yung ibibigay natin, galing din sa Diyos. Siya na po ang nag-provide ang ibibigay natin. Hindi nga tayo nag-provide, siya nga ang nag-provide eh. So, magiging balabot ka pa ba? Si Lord na nga ang nagbigay sa iyo. So, ano po yung sabi dito sa
ah, Philippians 2:13. Sabi ni Apostle Paul, "For it is God which worketh in you both to will and to do to His good pleasure." Yung makapagbigay ka kaya mga kapatid, isang blessing po yun. Na magamit ka ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Di ba? So ang dami kasing yumato. At tulad ng sinabi ni Elder Melvin. Si Elder Melvin kasi, ordained elder sa Cavite. Alam niya yung nangyayari doon. 90% na pinagpala na wala na po ang natira, 10% na lang, no? So mapalad yung mga natira. At kasama po siya sa natira. At mapalad po. Pero napansin ko po talaga, sabi, "Pastor, pag ako'y nakatapos ng pag-aaral at nakahanap ako ng trabaho, uunahin ko ang gawain ng Panginoon." Sagot ko na po ang 4 na puste ng iglesia. Hanggang ngayon, hindi pa napustihan yung puro halong lang. Ang mga problema doon, yung mga nangako, nawala na po sa gawain. Anong tawag doon? Na-terminate na po. Alam niyo mga kapatid, ang nagti-terminate sa gawain, ang Diyos. Ang Diyos ang nag-aalis. Kaya ingat-ingat po tayo. Tapos pagbibintangan mo si pastor, alam mo kaya ako umalis dyan dahil kay pastor, kay brother. Hindi po. Pag hindi po tayo naging maayos, aalis tayo ng Diyos dahil hindi na po tayo karapat-dapat sa kanyang gawain. So, mag-ayos po tayo. Ito po, sunod. Pang-3 na po, malapit na po magtapos. Parang ang tingin nyo sa akin, merienda. The God of all grace makes giving possible and acceptable. Ito. Sa 2 Corinthians 9:8 mga kapatid. "And God is able to make all grace." Yun, all grace. Pwede makanta natin, "Abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may abound to every good work." At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Yun, sa iglesia ng, ano pong iglesia ito? Korinto. Bakit kaya? Anong kondisyon ng Korinto? Napakakuripot po ito. No? Sa lahat ng kakuriputan, nandito po sa Korinto. Lahat yata ng kabunduhan, kalamanan. Yun, ay ginagawa nitong Korinto. Isang binata. Gala mo, sinipingan yung stepmother niya. Kaya pinamumuka ni Apostol Pablo dito. Itong Macedonian church, napakahirap. Sila pa yung nangunang magbigay. Itong Corinthian church, mayaman, pero napakakuripot. Saan kayo doon mga kapatid? Kuripot o generous giving? O alam naman ninyo sa sarili niyo. Pag sinabing generous giving, hindi ka na pinipwersa. May pusa ka, talagang cheerful talaga ka magbigay. Na kahit hindi pa nag-a-announce si pastor, "Pastor, sagot ka na po. Ang Thanksgiving, huwag ka nang gumastos." Diba? Naganda mo, di ba? Sagot ko na po ang palaya. Mapait ko na. So, ibig sabihin, walang pwersa sa pagbibigay mga kapatid. Hindi naman tayo sakop ng lumang tipan. Sa lumang tipan, pag hindi ka nagbigay, may laking kaparusahan. Yun. Ay tayo, magbigay ka hindi ka naman papaluin ng pastor, di ba? So, talagang, ano ka, sabi ng Elder Bene, sino ba nagsabi na dito sa primitive, ito talagang walang persahan ang pagbibigay, ikaw talaga yung magkukusa eh. Ang tanong mamaya, mga matay, magkukusa ba kayo magbigay mamaya? Kasi sabi doon, magkukusa eh. Kung talong sabi doon, magkukusa. O, tingnan natin yung prinsipyo ng Bible sa grace giving. Voluntary. Yun, voluntary. Ibig sabihin, hindi ka na pagpwersa. Kaya sa atin, walang tapat na mga plato. Walang basket. Kasi kung ako ang magpwersa, abay, Elder, hindi talaga ako alis hanggang di ka nagbibigay. Pwersaan talaga yun. Pero sa atin, ano pa yung sabi sa 2 Corinthians 9:7? Every man. Yun. Sino ba yung every man kaya ito? Lahat to ng Kristiyano, mananampalataya, member ng local church, every man according as he had purposed in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. Sino yung minamahal ng Diyos? Yung masaya nagbibigay, nakangiti, na pagpupunta sa ko, talagang ngiti-ngiti. Oh, ito talaga. Mayroong mga nagbibigay yun. Saan kaya dadalhin din pastor ito? Ito na lang, 20. Wala naman masama yung 20. Pero, gano'n mo, kumita ka ng 1 million, 20 ang inoperong mo. O, sa cheerful giver naman ako doon, pastor, nakangiti pa nga ako. Tapos pupunta ka sa
SM. So, minsan yung yung katuwiran ng Diyos, minsan nagtabunan ng katuwiran natin. Na sa halip na unahin natin ang gawain ng Panginoon, pag may blessing, ano na una? Yung pansariling pangangailangan. Eh di nawala na yung prinsipyo ng Diyos na seek you first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yon, yung mga may trabaho, pag may blessing, anong inuuna? Yon, SM, Robinson, ano pa yung mga mall? Walter Mart, at laki ng bill. Pero pagdating sa gawain, okay na ito. Ito na yung tira sa lahat ng aking pinagtrabahuan. So, maganda mga kapatid, unahin natin si Lord. At alam naman natin, hindi naman tayo Old Testament na prinsipyo. Pero kung makita natin yung Book of Acts, di ba? Nagbibintahan na sila ng lupa. Yun. Nagbibintahan. Wala na nga sa 10% eh. More than 10% nga yun eh. Pastor, ayaw ko magbigay ng 10%. Ano ibibigay mo? 1%. So, bahala kayo. Kayo naman ang may hawak niyan eh. Hindi naman ako. Kung ako, more than 10%. Kung isa nga, halos 100% ka eh. So, 1 Corinthians 16, kailan ba magbibigay mga kapatid? Sabi doon, now, concerning the collection for the saints. So, for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, even so do ye, upon the first day of the week, let every one of you, let every one of you, led by him in store, as God had prospered him, that there be no gatherings when I come. So, bawat isa daw sa atin. Kaya maganda, masanay tayo, kahit mga anak natin. Dapat nag-o-offer yung mga anak natin. Minsan, tatay lang eh. Dapat, paano masasanay yung mga anak natin pagdating sa paglinggo? Hinahayaan natin, ikaw lang magbigay. Eh, di, pag wala ka na, hindi na nasana yan. Every one of you. Iglesia po ito ang tinutukoy eh. Every one of you in the first day of the week. Anong gagawin doon? Sabi doon, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in his store as God had prospered him. So, siyempre, yung context nito, yung pagtulong pa rin sa Jerusalem, sa mga kapatiran. Pero yung punto doon, maganda ba ma-exercise po na bawat isa sa atin, yung mga anak natin, ikaw mismo, kasi bigyan mo ng 5 piso, at least napapractice na sila, nasasanay na magbigay. 10 piso, yun. So ano pa kapatid? Grace in return. God's blessing is grace, not wages. Hindi ito sweldo. Baka iniisip po, nagbigay ako kaya iswiswelduhan ko si pastor. Magkano ang minimum ni pastor? 30,000. Ako na bahala sa sweldo mo, pastor. Kaya lang huwag kang mag-preach ng ikatitisod ko. Wala kang sweldo, pastor. Basta ang i-preach mo, pastor, ay about love. Wala pag ako'y natisod, pastor, labot ka sa akin. Nako, wag mo kayo magbibigay na may kondisyon, mga kapatid. Masaktan man tayo sa preaching, magpasalamat po tayo. Dahil kapag nasaktan po tayo, ibig sabihin, mahal pa tayo ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang baluti, wala kang shield. Kasi maraming Kristiyano may shield eh. Okay lang kung shield of faith. Pero yung iba, sinasangga yung preaching. Oh, di ka tatawa, pastor. Sanay na po ako dyan. May immune na ako dyan. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Diyos ay dinadaan niya sa mga mangangaral, sa salita ng Panginoon, dahil hindi naman magdadirect ang Diyos na sasabihin sa'yo, Elder Bill, mahal kita. Pag narinig mo, Elder, tumakbo ka na. Hindi Diyos yun. Demonyo yun. Wala nang literal na marinig tayo, natinig ng Diyos. So, pinapadaan po sa pangangaral at sa mga lingkod ng Diyos. Bakit ito? Sa Ephesians 4:11, sabi po ng ating kapatid Apostol na Pablo, 4:11 hanggang 12. Sabi po ni Apostol na Pablo, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ano ang dahilan? For the perfecting of the saints. Yun, yung word na perfecting, maturity. Hindi naman ibig sabihin yung mga kapatiran ay magiging perfect at walang kasalanan. Depende sa pagkagamit po sa Biblia nung word na perfect.
for the work of the ministry. Yun, kaya nga wala tayong Bible school, walang seminary, kasi nga ang iglesia ang binigyan ng mandato para i-train yung mga gustong maglingkod sa Panginoon. Yun. For the edifying of the body of Christ, para sa kalakasan, hindi sa ikatitisod. Sino ho ba yung matitisod sa church, mga kapatid? Mga pastor. Mga pastor na batid. Pambihira, no? Mga pastor na matitisurin pa. So, gano'n ako nagtitisod, pastor. So, nawa nato tayo hindi matitisurin. At sabi ng Bible, may paraan. May paraan pala sa Bible para hindi matisod. Ito, mga kapatid, ito resita ko sa inyo. Kasi maraming matitisurin, pero may resita ang Biblia para hindi tayo matisod. Ito, walang bayad po itong resita ito, pero kung bibilhin mo ito, napakamahal. Ito sabi doon sa 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore, the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, yun, anong mangyayari? You shall never, yung hindi ka kailanman matitisod. Yun, mayroong paraan pa lang. May resita ang Biblia para hindi ka matisod. Anong mo gagawin mo? Papag-aralan mo yung verse 5 hanggang 7. Yun. Tapos sa verse 8 pa nga, sabi doon, for if these things be in you and abound, they make you that you shall never be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad. Yun, may mga Kristiyano pala tamad. Yun, tamaan akong tamaan. Sino nga? Walang personalan, pero sana tamaan ka nga. O mga walang bunga. Yun, tamad na, wala pang bunga. Anong may bunga kayo, mga kapatid? Bungang araw. Yun, dapat hindi tamad. Dapat may bunga. Ano pa yung sabi ni Apostol Peter? Sabi doon, mabuti, sabi doon, sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad, mga walang bunga, sa pagkakilala sa atin Panginoong Jesucristo. Tapos sa verse 9, ito, nakakatakot po ito, mga kapatid. Sa verse 9, ano po sabi doon? Sapagkat yaong wala na mga bagay na ito, number 1 ay ano po? Bulag! Yun, bulag, alam mo, bulag. May ganun, Kristiyano ang tinutukoy dito, mga kapatid, bulag daw. Ano pa? Na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, talagang kailangan ibigay natin ng 100% commitment sa Panginoon. Matthew 22:37, sabi ng Panginoon, love God above all. Nagagawa ba natin yun, above all? O dulo na lang si Lord? Number 1, boyfriend. Number 1, girlfriend. Number 1, trabaho. Number 1, negosyo. Nasaan si Lord? Under? Dapat above, sabi ng Bible. Above all eh. Tapos gagawa mong number 2. Yung mga lalaki nga, gusto ba nyo number 2 kayo? Kayo din, mga babae, gusto nyo ba number 2 kayo? Diba? Gusto natin, number 1 tayo. Pero sa paglilingkod, tayo ay naglilingkod, dapat number 1 si Lord. Love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Yun, yung puso natin, saan nakapokus? Nakapix ho ba yan? So, sunod po, ito, last na po. Ito na po magtatapos. Grace in return, sabi po ng 2 Corinthians 9:12, for the administration of the service not only supplieth the one of the saints, but it is abundant also by many thanksgiving unto God. So yung pagkagbibigay pala ito, tayo, is a sign of thanksgiving. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga blessing na ipinagkakaloob. Ano bang unang blessing na pinagkaloob sa atin? Yung spiritual blessing. Walang bayad yun. Hindi tayo gumawa nun. Number 1, God the Father chose us before the foundation of the world. Blessing po yun. Spiritual blessing. Number 2, legally, Jesus Christ redeemed us from our sin. Wala rin bayad. Yung pagiging born again, wala rin bayad. Hindi gawa ng pastor. Eh kung ako'y magyayabang, mga kapatid, na dahil sa akin, Elder Billy, kaya ka nag-born again. Kaya may utang ka sa akin.
Ang dami may utang. Brother, JR, pumunta ka, pero dahil sa akin, na-born again ka. So, ang dami may utang. Pero wala ho eh. Hindi mo pwede ipagmalaki natin yun dahil lahat yun from eternal, legal, and vital, at kahit yung final phase of salvation, it is solely the Word of God. Wala ho tayong kabahagi doon. So, ang response po natin doon, tulungan ang katawan ng Panginoon, the body of Christ. And the body of Christ is a church, the local church. Yung mga taga-kabanatuan, sino ba yung tutulong sa church? Kami pwedeng tumulong. Pero kayo talaga ang dapat tutulungan sa local church. Hindi ko kaya ni Elder Bing. Hindi namin kaya. Kaya namin nung una, kami ang janitor, kami ang opening, kami ang singing, kami ang preacher, kami ang closing, pagkaalis na, kami pa rin ang janitor pa rin. Janitor nung una, pagkatapos janitor pa rin. So pag may kapatiran na, dapat na-divide yung responsibility, division of labor. Ang hirap lang kung nadyan lang ang daming kapatiran tapos walang function. Di ba sabi ng Panginoon, kung wala kayo sa akin, kung hindi kayo mananatili sa akin, ay wala kayong magagawa. Puputulin ko kayo. So last pong kapatid, sabi po dito sa Luke 6:38, give, give, ano daw? Give. Pastor, naggasgas na yan. Give, and it will given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Magbigay kayo. Yon. Sabi ng Panginoon, ang Diyos po, ang Panginoon ang nagsubsige ito. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, at ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong sukat, ay doon kayo muling susukatin. Yun. Kung gaano kamahal natin ang Diyos, doon talaga kung paano ka magbigay. Hindi lang naman sa church, kahit sa kapatiran. Yun kasi ang talagang ng Panginoon, love God above all, and love your neighbor as yourself. Hebrew 12:16. Yon, ito last verse na po natin. But to do good and to communicate, forget not, for with just sacrifices God is well pleased. Dapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalibutan. Yon. Galam mo yan, ang pag-abuloy at paggawa ng mabuti ay inyong huwag kalimutan. Kaya pag nasa bahay pa lang mga kapatid, alaman nyo kung magkano ibibigay. Yun. Hindi nung nasa church kayo, magkapatid, huwag mong ibibigyan, subukan mo. Ang gauwi natin, makakatikim ka. So kayo mag-asawa, mag-uusap kayo. Magkano ibibigay natin, daddy, mommy? So kumita tayo ng 1 million, ibigay mo 1,500,000. Wala nang natira sa'yo. Kasi kung gusto niyo yun, nagabulog pa kayo eh. Nasa inyo yun, mag-uusap kayo. Hindi nung nag-aaway kayo, minsan sa church, huwag ibibigay yan ha. Subukan mo lang, outside di ko lang buka. Wala. So dapat pinag-uusapan sa bahay yan. Nagkakasundo na kayo sa loob ng bahay kung magkano i-operin nyo. Magkapatid, magnanay, o lalo na sa mag-asawa. Diyan ho nagkaka-struggle. Lalo na pag ang asawa nyo yung unbeliever, nako. Kaya talagang ina-advise ng Biblia na huwag kayong makipamatok sa hindi kapananampalataya. Kahit Kristiyano ka, ikaw yung kumikita, ang asawa mo yung unbeliever, magkakaproblema talaga. Magkano kita mo? 30 mil. Bakit natin na? Ako ang padre di pamilya, sabi ni pastor, submit to your husband. Pati sweldo eh. Hindi, mag-o-offer ako sa church. Akin na, ako ang padre di pamilya. Ang believer. So, delikado talaga. Pero pag believer, sweetheart, subuild up ka ngayon, unahin mo ang gawain ng Panginoon. So, walang away. Kaya marami nag-aaway ng mag-asawa, hindi dahil sa yung kapatiran ayaw magbigay. Dahil yung asawa niya, kontra. Yun. Kontra, division ng kaisipan, lalo na sa spiritual. So, yun lang po mga kapatid. So, the God of all grace in giving, nawa sa pagbibigay, voluntary tayo, masayang puso, na alam natin ito ang pagbibigay natin, hindi nasasayang. Yun. So, proven ko po yan sa Cavite. Kami po ay 20 years na doon.
nagsimula kami talagang tumutulo. Yan si Brother Diaz, si Brother Melvin ang nagsasahod pag umuulan doon. Ngayon, kahit kaunting tulo, wala nang tulo. So, sa biyaya ng Panginoon. Amen. So, yun po ay sa pagkakaisa ng mga kapatiran doon. So, wala ho kaming American, pero may mga Pilipino. So, may mga mukhang Koreano, pero hindi Amerikano. So, yun lang po mga kapatid, at purihin po ang Panginoon. Amen. Amen.